Meron tayong bagong phone from Vivo. Ito ay ang Vivo Y29. Tara, try natin to. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy, at kung naghahanap kayo ng bagong budget phone, i-check out nyo ang Vivo Y29. So last time ni-review natin ang Vivo V50 at saka ang Vivo V50 Lite. Ngayon doon tayo sa mas budget-friendly model nila, ang Vivo Y29. Ano nga ba mo offer ng phone na to? Kamusta ba siya para sa price niya? Kamusta ba siya against competitors at saka sa predecessor niya? Syempre, pag-uusapan natin yan dito sa video. Pero bago lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. May bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Tapos, sakali matulong sa inyong video na to, i-like at i-share nyo na rin. At ngayon, simulan natin by unboxing the Vivo Y29. Looking at the box, similar siya doon sa mga other Vivo Y series phones. Nandyan yung render ng phone natin, yung kanyang model name, and kapag tinanggal mo ang kanyang cover, nandyan ang Vivo Y29 unit, covered in protective plastic. Tapos, underneath ay ang divider, and then underneath na to, ang kanyang jelly case, ang mga documents, charger, charging cable, and then SIM ejector tool. So, something notable about this phone wala siyang wired earphones. So, medyo nakakalungkot lang kasi may iba pang mga budget phone models na nag-o-offer ng mga wired earphones. Although, pakonti na rin sila talaga ng pakonti. So, medyo nagiging normal na rin to for phones at this price point. Moving on, doon naman tayo syempre sa design ng Vivo Y29. And looking at the design of this phone, masasabi natin na very similar siya to older models ng Vivo V series phones. Namely mga Vivo V20, Vivo V30. Kung saan ngayon meron tayong gradient na back design. For this phone, matte finish yung ginagamit niya. And then dito naman sa inyong camera, rectangular shape yan. Again nga, kaya nasabi ko na medyo kamukha niya yung mga mas lumang Vivo V series model. Ang natuwa ako dito sa phone na to, actually yung camera niya, sobrang reflective. Feeling ko sinadya to ni Vivo na para na siyang salamin na pag nagsiselfie kayo, at least mas madali nyo makita kung tama ba yung angle ng mga selfie nyo. Yung mga Gen Z selfie na ginagawa natin. Anyway, dito naman sa sides ng Vivo Y29, gumagamit yun ng plastic material na merong chrome metal finish and with the same color dito sa likod ng Vivo Y29. By the way, available siya in two different colors. Meron na tong hawak ko, yung Noble Brown, and yung isa naman, Elegant White, na parang may pagka-pearly yung finish niya or pearly yung issue niya. For the Noble Brown, natuwa lang ako pagdating sa Vivo na yung mga colors na ginagamit nila, hindi yung colors na usually nakikita natin from other phone brands. Hindi sila parang nagagayahan. More on parang naghahanap talaga sila ng sarili nilang identity sa mga kanya-kanyang color nila. Form factor wise naman, slightly mas malaki at mas mabigat ang Vivo Y29 compared to its predecessor. Shape wise naman, flat yung front ng phone na to. Pero pagdating dito sa likuran, meron tayong slight na curve dito sa kanyang edges. Hindi aggressive curve, pero ewan ko, para sa akin, mas masarap lang hawakan yung ganito kesa doon sa matinding angular na mga phone talaga. For the Vivo Y29 din, meron siyang IP64 rating, so at least mas panatag tayo na gamitin pangharabas ang phone na to, mabasa man o madumihan, hindi yan basta-basta makakapasok sa loob ng phone na to. Meron din siyang military grade na standard or certificate, so at least patunay lang to na matibay ang phone na to. Hindi siya basta-basta masisira kung malaglag man natin siya, lalo na para doon sa mga hindi maingat sa mga phone nila. Para sa akin, gamitin nyo pa rin yung jelly case syempre para mas panatag kayo lalo sa inyong Vivo Y29. And compared to last year's model, gumagamit ng shot glass ang phone na to. Parang rating lang to katulad ng Corning Gorilla Glass na ay nga mas pinatibay, mas panatag tayo. So from here pa lang, yung mga features na sinasabi ko, medyo alam na natin kung saan papunta ang Vivo Y29. More focusing on the durability of this phone. And given with the features nga naman, for a budget phone, malaking bagay to. Kasi hindi lahat ng budget phone ay nag-offer ng ganitong mga feature. Ngayon, going back dito sa sides ng Vivo Y29, nasa right side ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor, ang kanyang mga volume buttons, tapos nandito sa taas, meron tayong hidden na speakers dyan. Dito sa baba, another set of speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, and then nasa right side naman ang kanyang SIM card tray. For the SIM card tray, dual SIM compatible ang Vivo Y29 and then expandable din ang kanyang memory. However, nagtitake ito ng isang SIM card slot. So, magiging single SIM na lang kapag naglagay kayo ng micro SD card dito. Ngayon, ang kapansin-pansin sa phone na to, wala siyang headphone jack. So, ito yung nawala or para sa akin yung downgrade nito compared to last year. Lalo na para sa karamihan sa atin na ay nga at this price range, gumagamit pa ng wired earphones. Although kung ikaw hindi na gumagamit ng wired earphones
phones ngayong 2025, hindi naman to magiging deal breaker or adjustment para sa'yo. Sa screen naman ng phone na to, gumagamit pa rin siya ng 6.68-inch na screen. Sadly, naka 720p resolution pa rin tayo on an IPS LCD display. However, meron naman siyang mas mataas na 120Hz na refresh rate and mas mataas na 1000 nits na brightness. For the speakers, yung isa sa nagustuhan kong upgrade niya, gumagamit na ng stereo speakers ang Vivo Y29. Isang bagay na hindi natin kadalasan nakita sa mga phones na nasa price range nito. Ngayon, trying out the audio, masabi ko meron naman siyang okay na quality. Okay, meaning not the best one around, pero to be expected naman to from a phone at this price range. Yung main feature talaga ng kanyang audio meron siyang 400% audio boost. So again, same with other Vivo phones na na-encounter natin this year pwede mo gamiting speakers talaga yung phone mo sa sobrang lakas niya. Actually, nung tinest ko to for gaming nag-headphones ako kasi di ko lang kaya yung gantong volume lalo na pag naglalaro lang ako sa kwarto. With the bigger size naman of the Vivo Y29 comes a bigger battery. Dahil meron na siyang 6,500 mAh battery capacity and oh my god, one of the biggest ata na battery capacities yun na makikita nyo sa isang phone ngayon 2025. Syempre, tinest out natin yan at nakakuha tayo ng above average results. Actually, above average siya kahit naka 400% audio boost pa. Around 75% lang siya after gaming for 2 hours. So feeling ko kung sakaling gawin yung mas normal lang talaga yung volume na para sa akin, yun na yung max volume talaga ng ibang mga phones na na-review ko. For sure, mas makakakuha tayo ng magagandang result. Ngayon, kung sakali naman na maubusan ka ng battery sa Vivo Y29, meron naman siyang mas mataas din na 44-watt charging. So, mas mabilis siyang mag-charge compared to last year's model. Ngayon, aabutin na lamang tayo ng 90 minutes para ma-fully charge ang phone na to. Not bad for a budget phone. Of course, hindi naman natin may expect na merong wireless charging ang phone na to, pero meron pa rin siyang optimized charging feature na, pag umabot siya ng mga around a certain percentage na ikaw yung magsiset, mas babagal ang charging speed niya para lang mas maprolong yung battery health or battery life na ang phone mo. Other than that, meron din siyang reverse wired charging, so pwede mo din siyang gamitin as a power bank na very appropriate lang for a phone with a large battery capacity. Moving on, doon naman tayo sa camera ng phone na to. So this year, meron pa rin tayong 50 megapixel na main camera, and then meron pa rin tayong 2 megapixel depth sensor, and then an 8 megapixel front-facing camera. With regards to quality, tinest out natin yan at masasabi natin na okay naman yung quality niya. Good enough pero not the best one around at this price point. For the main camera, nakakapag-deliver naman siya ng good enough shots. Nandiyan pa rin yung detail, nandiyan pa rin yung color, pero medyo lacking tayo in some areas. Syempre, pagdating sa dynamic range, if ever na magtitake kayo ng mga photos against the light, hindi naman natin ma-expect na mag-perform siya ng maayos. Ang tip ko lang, when using the camera, make sure na talagang nakaharap tayo sa magandang lighting. Zooming in, makahalata din natin yung pagbaba ng konti ng kanyang quality and yung artificial na sharpening sa ating photo. Again, medyo normal naman to for a phone at this price point. Wala tayong nakuha na ultra-wide lens for this phone, pero again, kung hindi nyo naman ginagamit yun, hindi to magiging deal breaker para sa inyo. And then for the selfie camera naman, medyo may pagka-soft yung ating mga photos, pero dahil soft ito, para sa akin, mas nagiging blooming siya. Lalo na kapag, medyo madami kang blemishes at madami kang mga pores. Ayun, kapag sakaling gusto mo namang mawala ito, nakakapagbigay pa rin naman siya ng satisfactory results. With the video naman, medyo shaky ang ating videos. Again, expected to for a phone at this price. So, pagdating sa camera performance, masabi kong to be expected ang kanyang output. More on parang utilitarian approach tayo. Kailangan mo mag-take ng picture, kailangan mo makapture yung detail, kailangan mo makapture yung moment, kailangan mong ipakita for work, for your family. Yung mga ganong bagay yung gamit ng camera ng Vivo Y29. Ngayon sa chipset performance, nagkaroon tayo ng improvement dahil gumagamit siya ng Snapdragon 685 na chipset. Compared to last year sa ating mga benchmark, nakakuha tayo ng mas matataas na result. However, with the Snapdragon 685 na chipset, hindi siya compatible with 5G, pero again, normal to for phones at this price point. Usually, kapag nilalagyan ng 5G yan, mas nagmamahalan talaga ng presyo ang mga phone. So para sa akin, kung hindi naman kayo magpo-post ng
ng videos pag nasa labas kayo or magda-download ng videos, hindi naman ganun kalaking bagay ang kawalan ng 5G, lalo na kung habol natin, mapababa ang presyo ng phone. Fortunately, this year may NFC na ang Vivo Y29, naka-Bluetooth 5.0 tayo, and meron din siyang Wi-Fi 5 na mas mataas din last year's Vivo Y28. Upon testing for gaming ang Vivo Y29, actually surprised ako sa kanyang result. Gaming na Mobile Legends for hours on this phone, hindi naman siya nag-thermal throttle, and actually smooth yung gameplay na nakuha natin kahit pa mataas yung mga settings na ginamit ko. Merong mga occasional stuttering na hardly noticeable na para sa akin, at nakapaglaro pa ako ng ranked game na wala naman ako naging issue, nanalo pa ako. So para sa akin, chipset wise, meron naman tayong satisfactory na performance. Again, not the fastest chipset, pero delivers kung ano man yung kailangan natin mula sa isang phone. For the Vivo Y29 din, hindi rin siya nagpahuli pagdating sa AI features, kasi meron pa rin siyang AI eraser na available, pero given na ganito yung chipset na nakuha natin, mahirapan siya mag-erase ng mga complicated na parts ng images. Meron din tayong circle to search na available dahil may Google Gemini features pa rin ang phone na to. So actually, not bad for a budget phone coming from Vivo. Budget dahil nagkakalaga ang Vivo Y29 na 8,999 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 128GB internal storage na variant, and then 10,999 pesos naman para sa kanyang 8GB RAM with 256GB na storage variant. Quite high memory variants pa rin for a phone at this price point. So ngayon, para sa features ng Vivo Y29, kamusta nga ba ang phone na to? Sulit ba siya para sa presyo niya, at para kanino nga ba siya? So again, for a brand like Vivo, hindi lang naman natin binabayaran yung overall performance ng phone. Again, binabayaran nyo din yung kanyang software support and then yung security na Vivo yung ginagamit natin. However, nagulat lang ako sa dami pa rin ng upgrades na binigay sa atin ng Vivo Y29. Recently kasi, madami tayong mga phone brands na pakonte ng pakonte yung mga upgrades throughout the years. However, with the Vivo Y29, with a 1,000 price bump from last year, meron kang mas mataas na refresh rate, mas mataas na brightness, faster na chipset, stereo speakers, mas mataas na battery performance, mas mabilis na charging speed, and also yung kanyang military standard at saka IP64 rating. So madami kang upgrades na nakuha na yes, hindi ito yung fastest phone around, hindi siya may best camera for a phone at this price. However, hindi lang kasi chipset performance naman yung habol ng karamihan lagi sa atin. Obviously, pagdating sa Vivo Y29, ang focus talaga nito ay yung longevity, lifespan, durability, and also yung parang practicality or usability ng ating phone. Para kanino ba yung mga gantong phone? Okay, kung kayo hindi talaga super techy, habol nyo talaga mag-text, tumawag, mag-browse, communication lang talaga sa mga loved ones nyo, definitely this is a great option. Kasi mahaba yung battery life niya, unlike other phones na sobrang bilis nga, mabilis namang malobat. O kaya sobrang bilis nga pero mabilis nang uminit, so medyo hindi natin ma-expect yung lifespan ng mga ganong phone. With the Vivo Y29, talagang mas panatag tayo na magtatagal yung ganitong mga phone. Bagay doon sa mga anak nyo na hindi ganun ka-careful sa kanilang mga phone. Magagamit nila for how many years, na mostly para makontak nyo sila lagi, makapag-casual gaming sila, and also syempre para affordable pa rin. Pwede din to as a secondary phone, or if ikaw ay delivery person na kailangan ng phone yung nababasa, yung pwede pang harabas, pwede pang araw-araw na gamitan, at hindi basta-basta na lobat, definitely a great choice para sa inyo ang Vivo Y29. O diba, hindi lang lahat ng phone ay about camera or kaya Antutu benchmarks. Meron din talaga mga phone na katulad ng Y29 that caters to a certain market. Anyway, yun na masabi ko para sa review ng Vivo Y29. Sa magandang phone, if ang habol nyo ay yung durability at saka lifespan ng inyong phone ngayong 2025, mas affordable, mas sulit, at napakaraming upgrades. Again, hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito na ba ang phone na dapat yung kunin ngayong 2025 or bilhin para sa mga lolo, lola, tito, tita, or mga anak ninyo. Kung sakaling nakatulong nga ang video na to, sana mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para mapigil sa mga susunod na videos. At kung sakaling nagustuhan mo, i-like at i-share mo rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.